Ngayong araw nga wala kami magawa ni ate. Bahala na tong bike kung saan kami dadalhin. Matagal na din kasi nung nakapag-bike kami ni ate. Kaya ngayong araw magbabike daw muna kami. Bago nga ako umalis, inutusan pa ako ni mami na itapon yung basura sa baba. Sabi pa nga niya sa amin ni ate, umuwi daw kami ng maaga kasi mayroong curfew. Sa second floor na lang pala ako nagtapon ng basura kasi andito na rin yung parking. Dito na din kasi yung labasan. Dito na rin ako lalabas. Tingnan ko nga yung mga dinadaanan ko dyan kasi baka bigla ako magpagulong-gulong dito. Sabi nga ni ate, doon daw kami malapit sa PICC magbabike. Marami daw nagbabike doon at malapit lang din. Pero yung sinasabi niyang malapit, ilang thousand na yata akong padyak sa bisikleta. Di pa rin kami nakakarating. Umabot din yata kami ng 1 oras bago kami makarating sa PICC. At eto nga, dito na rin kami ni ate. Napagod nga ako sa kakabike. Pero mas napagod yung videographer ko. Kaya siya na muna daw yung magbabike ngayon. Pinapasakay ko naman siya kanina sa bike. Kaso ayaw daw niya. Dito na lang daw siya magbabike. At ako na muna yung videographer. Ang ganda nga dito. At ang presko pa ng hangin. Lalo na meron din dagat dito. Ito pakita ko sa inyo. Nabutan ko pa nga si na kuya, nangunguha sila ng isda. Kapag kasi tag-ulan, nagta-travel yung mga isda sa iba't ibang dagat. Nang mapagod na nga kami ni ate sa pagbabike, pinahinga na muna namin yung bike. Baka yung bisikleta na yung sumuko, hindi na kami makauwi. Naganap nga kami kung saan kami pwedeng kumain. Kaso wala kaming nakita. Kaya uuwi na lang din kami ni ate. Nasira pala yung kadena ng bike. Kaya hinihila ko na lang din. Na makahanap nga ako ng lugar kung saan siya pwedeng ayusin. Inayos ko na muna yung bisikleta. Medyo malayo-layo pa kasi kung maglalakad pa kami ni ate. Tinulungan pa nga kami ni kuya. Ilang minuto na rin kami dito. Kaso nga lang ayaw talaga maayos. Kaya sabi ko kay kuya, mag-aabang na lang din kami ng taxi. Medyo malayo-layo pa kasi kung lalakad rin pa namin. Baka anong oras na din kami makauwi. Ilang beses din pala kami nagpara ng taxi ni ate. Yung ilan sa kanila ayaw kami pasakayin. Kasi nga daw meron kaming dalang bike. Buti na nga lang yung driver ng taxi pumayag. Yun nga lang sa ibang lugar kami dinala ni kuya. Binibiro ko lang siya kanina. Sabi ko dali niya kami sa ibang bansa. Pero dinala nga kami dito sa Korea. Bago nga kami pumasok ni ate, pinark ko na muna yung bisikleta dito para makapasok na. Pag-akit nga namin ni ate, para na talaga kami nasa Korea. Meron nga silang display dito na standee. Kaya sinubukan din namin. Nandito pala kami ngayon sa Lasema. Na pala yung tawag dito na para ka rin nasa Korea. Pinapili nga kami ni ate kung anong i-avail namin dito. At na makapili na nga kami, binigay na nga sa amin yung relo at saka yung susi. Heto palang binigay na relo. Matik daw siya matcha-charge sa amin kapag umorder kami sa loob. Pumasok na nga si ate. Magkahiwalay din pala kami. Kasi magkahiwalay yung babae at saka lalaki. Pagpasok ko nga, kinuha ko na muna yung tsinelas ko. Kasi ilalagay daw muna sa supot. At ilalagay yun sa locker mamaya. Binigay na nga ni kuya sa akin yung damit na susuotin ko. Kasi yan susuotin namin pagkatapos maligo. Bawal nga talaga mag-video dito. Kaso nagpaalam lang din ako. Pero bawal talaga mag-video sa loob. Mamaya ikikwento ko kung bakit bawal. Pinasok ko na nga muna sa locker yung mga damit ko. Para pagkatapos ko maligo, kukunin ko na lang yung mga damit na nandito. Pagkatapos ko nga maligo, pinapunta na ako sa 3rd floor. Para makita ko na yung mundo ng Korea. Pagbukas ko nga ng pinto, eto na yung bumungad sa akin. Doon naman sa kabila si ate. Kaya pala magkahiwalay kami pumasok ni ate kanina. Kasi kapag maliligo daw nakahubad lahat. Nagulat nga ako ng una. Ayoko na sanang tumuloy. Pero ganun daw talaga dito kapag naliligo. Marami naman silang sauna doon. Kaya kahit saan pwede ka maligo. Pero meron naman silang bibigay na maliit na towel. Kaya bawal talaga mag-video sa loob. Baka kasi makapanood kayo ng lato-lato tournament. Ipapasyal ko na muna kayo kung ano yung mga nandito sa loob. Wala pa nga masyadong tao ngayon. Kasi halos sila naliligo pa. Alam nyo naman ako, parang kambing lang maligo. 5 minutes lang nakaakyat na. Pag-akyat ko nga sa taas, una kong hinanap si ate. Nakita ko na nga yung mga kumakain. Kaya lalo tuloy ako nagutom. Tinitingnan ko na nga siya dyan. Baka kumakain na siya, di ko pa alam. Halos magkakaparehasan kasi sila ng mga damit. Kaya pumasok na muna ako dito sa loob. Para dito na muna maghintay kay ate. Habang naghihintay nga ako, ginaya ko na nga muna yung mga nakapatong sa ulo ng mga nandito. Tinupi ko lang din yung kabilaan ng towel. At nang matupi ko na nga siya, tinry ko siyang ipasok sa ulo ko. Dahan-dahan ko nga tinatanggal yung kamay ko. Kaso nga lang nahuhulog. Hihintayin ko na nga lang si ate dito. Kasi alam ko marunong siya maglagay nun. Kaso ilang minuto pala ako nakahiga. Naiinip na ako. Kaya dumiretso na muna ako sa common area. Dito pala sa loob, yung mga gusto manood ng mga Korean movie. Meron din naman silang Netflix. Kaso kadalasan daw Korean movie pinapanood nila dito. Wala nga nakaupo dito. Kaya dito muna ako sa bakanting upuan umupo. Sobrang tagal nga ni ate. Nakuha ko na din yata natapos yung pinapanood ko. Di pa siya dumarating. Tumatawa nga yung mga nasa harapan ko. Kaya sumabay na rin akong tumawa. Kahit hindi ko naman talaga naiintindihan. Nakuha ko na din yata lahat ng anggulo sa panunood. Di pa din dumarating si ate. Matapos na nga yung pinapanood ko, ay pinapanood pa na namin. Eto na si ate, nakita ko na sa labas. Naabulat ko nga siya palakad-lakad. Parang siya yung may-ari dito sa loob ng sauna. Chot! Pagkatapos nga namin nakapag-order ni ate, umakyat nga kami sa taas para dito na lang kumain. Pagdating nga namin sa taas ni ate, naabutan pa namin si kuya nililinis yung mga natirang kalat. Sabi nga ni ate sa akin, picturean ko daw siya. Ayaw nga daw niya yung background sa likod. Kaya lilipat na lang daw kami sa baba. Kasi parang mas maganda daw yung background doon.
Naghintay nga lang kami ng ilang minuto bago kami makaupo dito. Sinerve na din ni Kuya yung mga in-order namin kanina. Yung mga pagkain pala na nandito, Korean food din yung mga nakalagay sa menu. Ang bango nga ng pagkain. Sana nga lang talaga naaamoy nyo dyan. Pero yung iba dyan, first time ko lang din kakainin. Nagpatulong na rin pala kami kay Kuya kung paano yung nilalagay sa ulo. Tinry din pala namin kanina ni ate. Kasi di talaga kami marunong. Kaya pinaayos na lang din namin kay Kuya. Nang sumubok si ate. Videoan ko daw siya kung babagay sa kanya. Di nga kami mukhang Korean. Kasi medyo malaki yung mga mata namin. Chot! Eto naman pala yung sa akin. Di ko alam kung bagay. Pero ikaw bagay ka sa akin. Chot! Habang kumakain nga kami ni ate, kukuha sana ako sa pagkain niya. Kaso ayaw niya akong bigyan. Kaya hindi ko na rin siya bibigyan dun sa in-order ko. Chot! Tinry lang namin mag-away. Kasi sa Korea yung magkapatid lagi sila nag-aaway. Marami na nga yung tao dito. Kaya nahihirapan na din kami mag-video ni ate. Pag-alis nga nila, mag-cheers muna kami ni ate. In-order din namin na iinumin. Sabi ko nga sa kanya dyan, kumakting kami na para nasa Korea. Tinry ko din pala yung cinematic na camera para talaga magmukhang makatotohanan yung pagpunta namin sa Korea. Kahit andito lang kami sa Pilipinas. Meron nga din pala silang itlog dito. Kaya naalala ko na naman si mama. Kulay brown pala yung itlog nila dito. At etong huli kong kinain, nakalimutan ko na kung anong pangalan yan. Basta pagkatapos ko kumain, nag-iba na rin yung salita ko. Ay, bu. Abusog na ako. Ha? Ma'am? Ma? Mama? Arso! Lahat talaga ng mga biro ko, bentang-benta kay ate. Kaya pagkatapos namin makapagpahinga, kumuha na muna kami na matutulugan. Kasi mamaya pa yung schedule namin sa massage. At sa mga ibang pupuntahan na rin dito. Ayun lang. Bye-bye! Ngayong araw nga, 11 million na pala yung followers ko sa TikTok. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. 11 million ka na pala. Marami akong ginagawa. Doon ka na lang mag-celebrate tapos magtinda ka. Sige na. Sa tindahan na lang daw ako mag-celebrate, sabi ni mama. Kasi marami din gawain ngayon. Kaya dito ko na lang isa-celebrate yung 11 million followers ko. Kinuha ko na nga muna itong mga naka-plastic para ma-display na mamaya. Pag pala nandito na ako sa tindahan, medyo busy na ako dahil sa mga bumibili. Lalo na minsan yung mga bata, pabalik-balik, hindi alam kung ano yung bibilhin. Sinabihan din pala ako ni mama kanina na maglista na daw ako ng mga kulang. Kasi bukas mamamalengke din daw siya. Binibilang ko lang dyan yung mga stock kung pwede pang dagdagan. Pero halos yung iba kasi naubos na. Kaya kailangan ko na ding ilista. Kasi yung ibang bumibili dito, hinahanap yung ibang kulang. Minsan pa naman kung ano yung wala, yun yung hinahanap nila. Katulad nga ngayon, kapag andito ako sa tindahan, wala naghahanap sa akin. Kapag wala naman ako dito, hinahanap ako. Pagkatapos ko nga makapaglista, kakain na muna ako dito. Naiwan pa nga nung bata yung sukli niya, ayaw na yatang balikan. Mon, sukli mo! Bahala ka dyan, sa akin na lang to. Kakain pa ako. Yung mga bata dito mayayaman. Ayaw nang kunin yung mga sukli. Pero mamaya babalik yon, lalo na kapag napalo na sa bahay. Chot! Kapag pala kumakain ako dito, agad ko rin nililista. Nakikita din kasi lagi ni mama sa video na lagi ako nagbumukbang sa tindahan. Kaya ngayon nililista ko na. Ito pala yung binili sa akin ni ate ng isang araw sa ukay. Ang ganda nga ng damit, 35 pesos lang to. Simon! Ito yung sukli mo. Sabi ko sa'yo, may sukli ka pa eh. Hindi ko makuha. Sa kabila na lang, no? Sukli mo, oh. Ito po. Thank you. Ganito na pala yung daily routine ko kapag nandito na ako sa bahay. Pero kapag si mama na nagbabantay dito, pumunta ako sa shop. Ang dami nga bumibili ngayon. Kaya hindi pa ako makapag-display. Baka bukas ko na lang din pakikialaman yon. Sabi ni mama, mag-celebrate daw ako dito. Paano ako makakapag-celebrate yan sa sobrang daming bumibili? Kinain mo na naman ang tinda ko. Ay, tara, alis ka na tayo mo. Babalayan ko yung araw mo. Totoo? Oo, Sana maging totoo. 2 araw. Bibigay ko yung 2 araw mo. Ma, hintayin mo ako, no? Wow. Asahan ko yan Hintayin mo ako, bibigay ko yung 2 araw mo. Oh, sige, thank you. Tinatinda ko na nga muna si mama. Kasi sabi ko, ibibigay ko yung 2 araw niya. Bago ko nga ibigay yung 2 araw niya, pumunta na muna ako sa shop. Bala ko kasing umalis mamaya. Kaya kailangan ko rin ibigay yung araw niya para masama ko din siya. Oh, ito na yun. Ha? Ito na yun. Yung ano? Ito na yung araw mo. Ay! Araw ang ibibigay sa akin, hindi pera. Ayaw ko yun. Talaga. Oh, ma'am. Thank Oh, you lang. Oh, tara na, no? Dagdag lang ko sa tinda ko. Sama ka na, no?
Nagpabook pala ako sa isang cafe restaurant para doon na din i-celebrate yung 11 million followers ko. Eto nga, magkakasama na kami. Si Papa pala ngayon yung magdadrive. Sinundo din pala namin kanina sina Mami para kasama din namin sila mag-celebrate. Eto nga, nandito na kami. Medyo malapit lang pala yung lugar, kaya saglit lang din kami nakarating. Eto nga si Mama, parang pinagandaan pa yung suot niya. Cute! Pagdating nga namin dito, tinanong ko kagad yung pinareserve ko kanina. Halos kaka-open lang pala ng VG Bakery Bistro, kaya mukha rin siyang bago. Etong parang malaking bintana. Dito na kami sa loob kakain. Parang akong security dito, kasi isa-isa sila pumapasok. Sa palagi ko palang paggawa ng vlog, sila yung laging sumusuporta sa akin. Eto nga, isa-isa na sinerve ni ko yung mga in-order namin. Ang sarap nga ng mga pagkain dito. Pagtingin ko, walang mabubusog na ako. Kaya din pala dito ko sila dinala, kasi mahilig sila sa kape. Eto muna ako ngayon. Kakain na muna ako na marami. Bukas na lang ulit ako magda-diet. Bawal kasi talaga ako tumaba. Lalaki dun yung pisngi ko. Chot! Ang kalagitnaan nga ng pagkain namin. Kunwari nagulat ako dyan. Pero nag-request talaga ako ng 11 million followers na cake. Ang ganda nga ng cake nila dito. At ang sarap pa. Kaya itong cake na to, para sa ating lahat yan. Lalo na sa mga solid na sumusuporta sa inyo. Hati-hati na lang tayo dyan ha. Chot! Hindi ko nga birthday ngayon, pero yung kinakanta nila sa akin, happy birthday. Ito na rin yata ang isa sa pinakamasayang celebration na nagawa ko. Pagkatapos nga nila ako kantahan, eto nga, titikman na muna natin yung cake. Isang cake nga lang yung sinabi ko, pero tatlo pa talaga yung binigay. Inunahan na nga ako ni Mama tsaka Papa. Sila na daw unang titikim sa cake, para kunwari bagong kasal. Chot! Sunod nga kami muna magkapatid yung tumikim sa cake. Ang sarap nga ng cake dito. Kaya heto, tikman mo na din yung 11 million followers na cake. Sa lahat nga ng kinain namin dito ni ate, ating magkapatid na muna kami. Kunwari close kami dito sa video, pero lagi naman kami nag-aaway. Chot! Cheers muna tayo para sa 11 million followers. Ayun lang. Bye-bye!